So, self-employed individuals. So, ano ho ba ang, o i-define po muna natin kung ano ibig sabihin ng self-employed individuals. Ang self-employed individual po ay an individual who derives earnings or income from the practice of profession or conduct of trade or business carried on as a sole proprietor. So, self-employment refers to working for oneself rather than working for a specific employer who pays a salary. So, meaning po, kapag ka self-employed ka, nagtatrabaho ka para sa sarili mo at wala kang employer na nagpapasweldo sa inyo. So, meron po tayong dalawang klase ng individual na self-employed. Ito po yung professionals at saka sole proprietors. So, unahin po natin ang mga professionals. Sino ba or sino-sino ang professionals? So, professionals are individuals who are practicing their profession with or without a license under a regulatory board or body. They receive payment only for the service that they do. So example po ng mga licensed na professionals ay yung po mga lawyers o yung mga registered po sa sa Professional Regulation Commission o yung PRC po na tatawag natin. So tulad po ng mga doctors, CPAs, engineers o yung mga dentist. Sila po yung mga tinatawag nating professionals na governed by regulatory body. So yun naman po mga professionals na hindi po governed by regulatory body. Ito po yung mga tulad po ng bloggers o yung po mga web developers, yung mga graphic designers, yung mga freelancers po. So professional din po ang tawag dun sa individuals who pursue an art and make their living therefrom. So katulad po nung mga writers po o yung mga athletes po natin katulad po ni Hidlen Diaz o kaya po ni Manny Pacquiao o ni Carlo Yulo. Ganun po. So paki-take note po yung word na practicing their profession. Kasi po, halimbawa po, yung isang individual po na professional ay CPA po siya. Pero empleyado naman po siya. So hindi po siya tinatawag na professionals kasi hindi po siya nagpa-practice ng profession na. So para po masabing professionals po siya, siya po ay nagtayo ng sarili niyang accounting firm or kaya po nagtuturo siya as professor po sa isang university. Nagtuturo siya ng accounting subjects po sa isang university or college. So next, ano naman yung sole proprietors? Ito naman po yung individuals who run or operated their own businesses. It can be the most simple form of business and should be registered with the Department of Trade and Industry. So ito po yung may sole proprietors, may business siya. Siya yung owner, siya yung boss. And then simplest form of business po ito kasi po pag may gustong gawin yung sole proprietor, hindi na niya kailangan ng approval ng ibang tao na tulad ng halimbawa kung corporation ka or partnership, yung partners or stockholders or mga investors. So may gusto siyang gawin, siya lang ang magde-decide para doon kung gusto niya i-customize yung working hours niya o gusto niyang gusto niya mag-hire din siya ng sarili niyang empleyado. So wala na po siyang pagtatanungan pa kung anong kumbaga tatanong pa siya sa ibang tao para isipin ko ano yung gagawin niya. So, siya po mismo, dahil siya lang mag-isa, siya na po ang magdi-decide. So, ano ba ang mga forms na gagamitin ng mga self-employed individuals in filing their annual income tax return for calendar year 2024 na katulad po ng sinabi ni Commissioner kanina, ang deadline po ng pag-file natin ng annual income tax return is sa April 15 po, 2025. Tuesday po yon. So, as in sa Tuesday po ng April 15 ang deadline po natin. Hindi po siya pumatak ng holiday or Sabado-Linggo, kaya hindi po siya ma-extend. So, April 15 po ang deadline natin. So, ano ba ang gagamitin? Oh, we have first po yung po BAR Form 1701A na may version na January 2018. Ito pong return na to ay gagamitin ng individuals earning income purely from business or profession. Ito pong return na to ay available po sa EBAR Forms Package at available din po siya sa EFPS. So another return, sino ang users ng
BAR Form 1701A. So, individual taxpayers with income only from business or practice of profession, and the method of deduction used is optional standard deduction o OSD po na tinatawag natin. At yung pong individual na nag-opt po na mag-avail ng 8% income tax rate. So next return po ay ang BAR Form 1701 na meron din pong version date na January 2018. Ito po yung mga income tax return para sa individuals including mixed income earners na then yung pong may estates and yung trusts. So ito pong form na to ay available po sa EBAR forms and available din po siya sa EFPS. So sino naman ang users or filers sa 1701? Ito po yung mga individual taxpayers with income only from business or practice of profession, and the method of deduction used is itemized deduction. Kanina po sa 1701A, ang method of deduction po ay optional standard deduction. So dito po sa 1701A ay yung pong method of deduction na itemized deduction. Then, ito pong BIR Form 1701 din ang gagamitin ng mga mixed income earners ng estates engaged in business at saka po ng trusts. And then po, yung may business po na exempt from income tax or subject to 0%. Katulad po ng mga BMBE. So, since po sila ay subject po sa 0% or exempt from income tax, ang gagamitin po nila pag-file ng return ng annual income tax return ay 1701. Kasi po, yung pong BMBA, sinabi lang po exempt po sila sa pagbabayad ng tax. Pero hindi po sinabi exempt po sila sa pagpa-file. So pag nag-file po sila ng return nila, ang gagamitin po nila ay BIR form number 1701. Next is also po yung mga business po na subject po sa special or preferential rate. Ito po yung mga business na nasa PEZA zone or yung sa mga BOI po na ang rate po ng income tax rate is 5% po. So ang gagamitin po nila ay 1701. So ikumpara po natin kung sino po ba ang gagamit ng 1701A at saka ng 1701. So, 1701A ang ipapile mo kung ikaw ay pure business income only. At kung ang or 1701A din ang gagamitin mo kung ang pinili mong income tax rate ay 8%. At ang method, kung pinili mo man ay graduated rates, pero ang method of deduction na pinili mo ay OSD, so 1701A ang gagamitin mo. So kung ikaw ay mixed income earner, ang gagamitin mo ay 1701. Pag sinabi po nating mixed income earner, ito po yung individual na empleyado na at the same time may business. So mixed income earner po ang tawag doon. Tapos 1701 din po ang gagamitin mo kung ang pinili mong rate ay graduated income tax rates at ang method of deduction used po ay itemized deduction. So sa 1701 po, kaya po mixed income earner ay doon lang dahil po sa 1701, doon lang po merong space para po sa compensation income. Sa 1701A po, wala pong fields doon para paglagyan po ng information or ng amount na compensation income from employer po. So 1701 ang gagamitin. And then sa pag-method of deduction po is itemized, 1701 po. Kasi sa 1701 lang din po, yung merong fields po na yung itemized po yung deduction. So, ibig sabihin po kasi yung deduction, yung po yung mga expenses natin. So, meron po kasi isang table doon na doon mo ilalagay kung magkano po ang inyong mga expenses. Wala po yun sa 1701A. So, medyo nalilito pa rin ba tayo kung 1701A or 1701? So, ipaliwanag natin ulit. So, kung pure business income ka, ang tanong, ano bang income tax rate ang gagamitin mo? So pag sinabi mo na 8% income tax rate ang gagamitin mo, so BIR, wala naman pong method of deduction ang 8% income tax rate. So ang BIR form na gagamitin mo ay 1701A. Pero kung ikaw ay pure business income, tapos ang pinili mo ay graduated income tax rates.
So, ang sunod pong tanong, ano ba ang method of deduction na pipiliin mo? So, kung ang pinili mo ay OSD, ang BAR form na gagamitin mo ay 1701A. So, pero kung ang method of deduction na pinili mo ay itemized, ang ipapile mong form ay 1701. Kasi nga po, tulad ng sinabi ko kanina, sa 1701 lang, meron pong fields para sa itemized deduction. So kung halimbawa naman, ikaw ay mixed income earner. So ano ang pinili mong income tax rate? 8%. So anong gagamitin mo? BAR Form 1701. Bakit? Kasi po sabi mo mixed income earner ka. So since mixed income earner ka, 1701 lang ang merong fields para sa compensation income mo. So, kunyari binili mo uli graduated income tax rates. So ano ang method of deductions na pinili mo? OSD. 1701 ang gagamitin mo. Method of deduction na pinili mo, itemized. 1701 ang gagamitin mo. So, pag mixed income earner ka po, hindi na natin tatanungin kung ano yung income tax rates na pipiliin mo o yung method of deduction na pipiliin mo. Basta mixed income earner ka, automatic po 1701 ang gagamitin mo. Kasi nga po, since mixed income ka, may income cap from compensation at ang field ng compensation po ay meron lang sa 1701. So siguro po malinaw na tayo doon. Okay. So ano ba ang guideline sa pag-file ng annual income tax return? So paano ba ipa-file ang mga return ng mga self-employed individual? Nung inilabas po yung ease of doing is of paying taxes, yung EOPT Act. Ang sabi po, pag nagpa-file po tayo ng return ngayon, dapat ay electronically na through EBAR forms or EFPS, whichever is applicable. Actually po, meron din pong dagdag na tax service provider para po, bali po tatlo po ang electronic filing po natin. So unahin po natin yung mga filers or users po ng EBAR forms. Kung EBAR Forms filers ka po, ang gagamitin mo yung offline EBAR Forms Package B7.9.4.2. Pwede po itong i-download sa BIR website. So, alam ko po marami na po sa inyong gumagamit nito at marami na may alam. So, i-discuss lang po natin para po dun sa mga bago po na hindi pa nila alam kung paano po gumamit ng offline EBR Forms Package na 7.9.4.2. So, download po ang package sa BIR website. Click po natin yung e-services. Okay. Pagka-click po natin ng e-services, lalabas po ito. So makikita niyo po, andito po yung EBAR forms. I-click lang po natin yung kulay blue na Electronic Bureau of Internal Revenue Forms. Pag kinilik po natin ang bulong yan, ang lalabas po ay ito. So, makikita niyo po to download the offline EBR Forms Package B7.9.4.2, tapos nakalagay po click here. So, i-click lang po natin itong here. Ayan po. And then, mada-download na po yung offline EBR Forms Package po sa PC natin or sa laptop. So, gawin po natin, i-extract lang po natin yung file and then, or i-run po natin. Click po natin yung next and then click po natin yung pagka-click po natin ng next, dapat po isi-save po natin yung file sa Drive C. And then po, pag kinlik po natin uli yung next, yung pong file name po, dapat palitan po natin at gawin po nating EBAR Forms B7.9.4.2. Ito po ay para kung sakali po na meron po na po kayong mga na-download na EBAR Forms package sa desktop or laptop niyo po, ay hindi po siya ma-overwrite. So magkakaroon po siya ng another file. So ganun po ang gagawin niyo pag download po kayo ng bagong package ng EBAR forms kasi kailangan po pag may bagong package na ng EBAR forms, yun na po yung gagamitin natin.
And then po, click po natin yung install and then click po natin yung finish. So, i-open na po natin yung EBAR form. So, hanapin po natin siya sa Drive C kasi dun po natin siya sinave. Then, click nyo lang po yung EBAR forms folder. Then, pag kinilik nyo po yun, ang lalabas po ay may mga subfolders po. So, sunod po, i-click po natin ay yung yellow icon po. Yan. Pag kinilik po natin to, ang lalabas po ay yung profile po ng EBAR forms. Dito po, kailangan mag-create po tayo ng profile. So, ibig pong sabihin, ipapasok po natin yung TIN, yung RDO code, yung line of business, yung taxpayer's name, registered address, zip code, telephone number, at saka po yung email address. Doon po sa email address, kailangan po ang ilalagay po nating email address ay yung pong valid at saka active. Kasi doon po ipapadala ni BIR yung email confirmation o yung tinatawag nating tax return receipt confirmation na natanggap ni BIR yung i-file yung forms. Then next po, choose po niyo yung BIR Form 1701A doon po sa list ng BIR forms or BIR Form 1701B 2018. Depende po kung ano yung gagamitin nyo. Then, click nyo po yung fill up. Pagka-click nyo po ng fill up, may lalabas pong pop-up message. Ito po yon. Dito po, ito pong pop-up message na to ay lalabas lang po kung ngayon nyo pa lang po gagamitin yung TIN o ngayon nyo pa lang po ipinasok yung TIN sa EBAR forms. So, ang gawin nyo lang po, ipasok nyo lang po uli yung TIN at saka po yung email address. Kasi po dito po kino-confirm lang po niya na yung pong ipinasok yung TIN at saka yung email doon sa profile po ay tama. So pag tama naman po, click nyo lang po yung submit and then may lalabas po uli na pop-up message and then ito po yung nakalagay background information save updated successfully as profile. Then click nyo lang po uli yung okay. And then click nyo lang po uli yung fill up and then lalabas po uli yung pop-up message. Then pagka-click nyo po no, ng okay, ito na po ang lalabas. So lalabas na po yung BAR Form 1701A kung yun po yung pinili nyo o yung BAR Form 1701. So unahin po natin ang pag-fill out po ng 1701A. So kung 1701A po ang pinili nyo, accomplish nyo lang po yung return applicable fields, yung lahat po na applicable fields. Tapos pag nag-fill out po tayo, kailangan po yung sunod-sunod. Kumbaga, tingnan nyo po kung fill out na po ng tama yung number 1, number 2, number 3, ganun po siya. Tapos dito po, ito pong item 6, 7 at saka 19 ay interrelated po sila. Kasi, kung halimbawa po, sa item 6, pinili mo ay single proprietor. Sa item 7 po, ang pwede nyo lang pong piliin na ATC ay II012 at saka II015. So piliin po natin yung II012. So ibig sabihin po, graduated rates po yung pinili natin. So pagdating po sa item 19, ang, ang kiklik nyo po dahil graduated income tax rate po ay yung pong graduated rates with OSD as method of deduction. So kung halimbawa naman po, ang pinili mo ay professional, ang pwede nyo lang pong i-click na ATC po ay yung II014 at saka II017. So, piliin po natin yung II017. So, 8% income tax rate po yung pinili natin. So, sa item 19 po, dapat po itong 8% in lieu of graduated rates ang i-click natin. So, kung graduated income tax rates po ang pinili nyo, so ang pipil-upan nyo po ay Part 4A. So, yung pong item 36 to 46. So, sa item 36 po, ilagay nyo lang po yung sales revenue nyo. And then, automatic po, dahil OSD po yung pinili nyo, sa item 39 po, magko-compute po yung deduction. And then, kung may
other non-operating income po kayo, ipasok nyo po dito sa item 41 at saka sa 42. And then po, magko-compute na po si BAR Form 1701. Malalaman nyo na po kung magkano po yung tax nyo sa item 40, sa item 46 po. So, kung ang pinili nyo naman po ay 8% income tax rate. So, ang pipil out nyo po ay Part 4B. So, yung sales po, ipasok nyo lang po dito sa item 47. And then yung kung meron po kayong other non-operating income, pasok mo nyo po dito sa item 50 at 51. And then itong item 54 po, ito po yung deductions lang na pwede pong ibawas kung pinili niyo po yung 8%. So, ang ilagay niyo lang po dito sa amount dito ay nakalagay po dito ay 250,000. So, 250,000 po ilagay niyo dito. And then, automatic po, magko-compute na rin po uli si BAR forms. So, sa item 56 po, malalaman niyo na kung magkano po yung tax niyo. So, meron pa pong isang part na dapat niyo pong fill out. Yung po yung item 4C. Part, part 4C. So, dito po, kung baba po dun may binayaran po kayo na payment for the first 3 quarters, ipasok nyo po sa item 58. Kung meron po kayong creditable tax withheld for the first 3 quarters, kailangan po sa item 59 nyo ipinasok. Tapos yung creditable withholding tax po sa fourth quarter, lagay nyo po sa item 60. And then automatic po magko-compute na po si total tax credits. So sa BAR form 1701 naman po tayo. So, ganun din po siya, parang sa 1701A. Meron din po siyang interrelated field. Pero, accomplish nyo muna po yung return from item 1, sunod-sunod po. Huwag po tayo mag-skip. Kasi po, interrelated po sila na kapag hindi po kayo na-fill out, hindi po mag-compute ng tama po yung BAR forms. Okay, so item 6, 7, at saka 21 naman po dito. So, dito po, sa item 6, kunyari, ang pinili ay single proprietor. So, ganun din po. Ang pwede lang po niyang i-click sa ATC po, sa item 7 po, ay yung pong II012 at saka II015. So, kunyari, pinili po ay II012, business, income tax, graduated income tax rate. So, sa item 21 po, makiklik po yung graduated income tax rates. And then, tatanungin po kayo kung ano po yung method of deduction na pipiliin nyo. Ito pong method of deduction na pipiliin nyo sa annual income tax return ay dapat po ito rin po kung ano po yung pinili nyo na nag-file po kayo ng 1701Q, yung first quarter po. Kasi doon po, sa first quarter po, doon nyo ilalagay kung kayo ba ay mag-graduated rates or mag 8% o kung graduated rates ka, mag-itemize ka ba o mag-optional. Kumbaga, yearly po, pwede nyo pong piliin yon. So kung halimbawa po sa first quarter, pinili nyo po ay graduated rates at saka OSD ang pinili mo. So pag nag-file ka po ng second quarter, dapat yun din po ang pipiliin nyo. Graduated, optional. Third quarter, graduated, optional. And lalo na po kapag ka sa annual income tax return na, graduated at saka optional din po. Kasi yun ang pinili mo ng first quarter. Hindi po pwedeng first quarter, pinili mo graduated, optional. Tapos second quarter, graduated, itemized. Hindi po. Kung ano po yung pinili nyo ng first quarter, hanggang mag-file po tayo ng annual income tax return, yun po yung gagamitin natin. Hindi po tayo pwedeng magpalit. Hindi rin po pwedeng mag-amend para lang palitan po yung ano. Kasi po, yearly naman po kasi ang pagpili nito. So kung gusto mo, kasi pinili mo na ngayon taon is optional. Next year, kung gusto mo mag-itemize, next year muna po, ilagay na itemize po yung pipiliin nyo. Or graduated kayo ngayon, next year gusto mo mag 8%, ganun po. Hindi po siya pwedeng i-amend kung ano po yung pinili ng first quarter hanggang dulo, yun po yung gagamitin nyo. So, kunyari naman po, pinili mo is professional. So, ang ATC lang po na pwede mong i-click po ay yung II014 at saka yung II017. So, pinili po kunyari is um, graduated income tax rate ay I014. So, since graduated income tax rate, mamimili po siya dito sa dalawa uli kung mag-itemize ba siya or optional. Kung ano po yung pinili niya ng first quarter, yun din po ang pipiliin niya sa annual. Okay. So, after pong
ma-fill out po yung items na yon. So, punta na po tayo sa Schedule 3. So, dito po sa Schedule 3A, ito po yung fill out nyo kung ang pinili nyo ay graduated income tax rate. So, OSD man yan or itemized, dito po tayo mag-fill out. Kasi kapag ka OSD po ang pinili nyo, ito pong item na 13, 14 at saka 15, hindi po yan ma-fill out. Kasi automatic po, magko-compute na po si forms para po dito sa OSD. Ngayon, kung ang pinili mo naman ay itemized deduction, i-fill out nyo itong 13, 14, at 15 kung applicable po. Ngayon, katulad po ng sinabi ko kanina, meron pong fields para po sa itemized deduction, yung ordinary allowable itemized deduction. Ito po yon, Schedule 4. So dito po, ilalagay nyo lahat ng expenses. Meron na pong mga account name po yung mga nandito. Halimbawa po dito sa nakalistang 1 to 16 ay wala po dyan yung account name nung inyong expense. So pwede po kayong magdagdag dito sa letter D po. And then may additional fields pa po yan. So dyan nyo po ipasok lahat ng inyong mga expenses. So meron din pong tax credits. So katulad po dun sa BIR Form 1701. So ipasok po natin dito kung may first payment po kayo for the first 3 quarters, pasok po sa item 2. Yung creditable tax withheld for the first 3 quarters sa item 3. And then yung creditable tax withheld for this quarter, yung fourth quarter po, dito po sa item 4. Kasi di po ba, habang nagpa-file po tayo ng quarterly, ina-attach na po na rin po natin yung mga 2307 doon. So kung yung mga yung mga tanggap natin na 2307 for the first quarter, papasok natin sa first quarter. And then yung for the second quarter, second quarter. Hindi na kung second quarter, hindi na natin isasama yung first quarter kasi second quarter lang yung kailangan natin. Kung third quarter naman, yung sa third quarter lang na 2307, hindi natin isasama yung first at saka second. And then dito po sa annual income tax return, ang ipapasok mo lang po 2307 dito, ay yung po 2307 for the fourth quarter. Hindi na po natin sasama yung the first, second, and third kasi naipasa na natin yun. Okay? And then, after po natin ma-accomplish yung return, click po natin yung validate. Pag kinilik po natin yung validate at may lumabas po na meron po kayong unfilled item, lalabas po yun, magpa-pop up message po yun. Katulad po dito, sabi dito, please provide a valid date po. Mali po yung date or hindi nalagyan yung date sa item 10. Ganun. Or kung with error po, sasabihin po niya na yung valid date format po dapat ay MMDDYYY format. O baka po kasi nilagay nyo kunyari January, nilagay nyo lang 1/31 2023, ganon. Dapat po 01, ganon. So may format po yung date. And then kung completely filled out naman na po yung return, ang lalabas po, validation successful. So kung sabi po dito, click mo yung edit kung meron ka pang gustong i-modify. Kalimbawa po, may nakita ka na may mali ka na ipasok or may kulang. Ganun. So ang gawin niya po, babaguhin po natin, di ba? So click po natin yung edit. So, after po natin maklik yung edit, yung pong validate button is mag-open, magpaano po siya uli, mag-i-enable siya uli. So, baguhin nyo na po kung ano yung gusto nyo baguhin dun sa return o ayusin nyo na. And then, after nyo pong maayos, click po natin uli yung validate. So, after po natin maklik uli yung validate at magsasubmit na po tayo online, so, i-click na po natin yung submit/final copy button. So, pagka-click po natin ng submit final copy button, may lalabas pong pop-up message. Ito po yun na please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax return. Kasi po, di po ba yung EBAR forms natin is offline po kasi yon. So, habang nag-fill out po kayo ng return, pwede po kayong mag-fill out ng return na wala pa kayong internet. Pero kapag magsasubmit na po kayo, kailangan po, meron na po kayong internet. So, kaya po, kunyari nag-fill out kayo na naka-offline tapos magsasubmit ka na naklik mo yung final copy button. So parang mayroon siyang um, warning na baka
hindi ka pa naka-open ng internet mo. So, yan po. Kung okay na po yung internet nyo, click nyo lang po yung okay and then may pop-up message po uli na ang nakalagay naman po yung EBAR forms TOSA o yung Terms of Service Agreement. So, nakalagay po dito, thank you for using EBAR forms. By clicking agree, you confirm that you have read, understood, and agreed to the TOSA. So, kailangan po kasi i-agree natin yung TOSA, yung Terms of Service Agreement. So, kung halimbawa po gusto niyo makita kung ano po yung laman ng TOSA, click nyo lang po itong blue dito na here. Tapos makikita nyo na po yung TOSA ng EBAR forms. And then, click nyo lang po yung OK. Pagka-click nyo po ng OK, may lalabas po uling message. Ito na po yung submit successful. So nakalagay po dito, a notification will be sent to your email. So dito po makikita nyo, nakalagay po kung ano po yung email address na ginamit nyo. So kaya po dapat active nga po or valid po yung email address na inilagay nyo. Tapos may nakalagay po, please ensure that said email address is correct. Then check your inbox including your spam folder. In the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. So, nakalagay po dito, check na po yung spam. Kasi usually po, yung pong email uh, confirmation po, napupunta po siya sa spam. Lalo na po kung yung pong uh, internet is yung meron pong strict na firewall. And then, minsan po, magtatanong kayo, gaano katagal darating yung email confirmation? Depende po. Meron po kasing mabilis lang, pero kung minsan po, matagal po, lalo na po kung nagpa-file po kayo during deadlines. Kasi sa dami po nung nagpa-file ng return, nabubulunan po yung system namin. So, hindi po agad pag-send ng email confirmation. So, dapat po mag-file po tayo early. Hindi po dapat na during deadline po kasi pag nagsabay-sabay po kayo, nahihirapan po yung system. Okay. Then click niyo po yung okay. And then, makaka-receive po kayo ng system-generated email confirmation or tax return receipt confirmation na yung BIR po ay na-receive na po yung return na i-file nyo doon po sa email address na provide nyo po doon sa profile page. And then, kung may babayaran po kayo, punta po kayo sa any AAB or to the RC of any RDO para po magbayad. Or pwede nyo pong gamitin yung online po na e-pay gateways ng BIR. So, ito pong payment is i-discuss po to in details po ng susunod na speaker. Kaya po hindi na natin to isasama sa pag-uusapan natin ngayon. So, tapos na po tayo sa EBAR forms users or filers. So, doon naman po tayo sa mga EFPS filers. So, paano ba sila magpa-file? So, siyempre po, gagamitin po nila yung EFPS in filing their annual income tax return. And then, kung magbabayad po sila, siyempre sa EFPS po dun po sa kung saan po sila naka-enroll na EFPS AAB. Kasi di po ba kaya nga po siya EFPS, Electronic Filing and Payment System. So, doon po sa system yung filing at doon din po sa system ang payment. So, katulad po nung binanggit ko kanina na isa pa pong electronic gateway po para makapagbayad kayo ay doon po sa sa tax service providers. So yung ito pong yung mga users or filers po ng TSP, syempre po, doon po kayo magpa-file or magbabayad doon po sa service provider na inavail nyo po doon sa TSP. Ito pong TSP to at kung sino-sino po itong mga ito ay ibabanggitin din po sa inyo ito mamaya ni Ma'am Linda yung pong susunod na speakers. So that's all po and thank you po. Sana po may natutunan kayo at yung mga tanong nyo ay medyo nalinawan na po kaya. Thank you, Ma'am Amy, for that comprehensive and well-organized presentation. Your presentation has informed our participants on which forms are applicable to them, how to accomplish these forms, and how to submit them. For those who may still have questions regarding BIR forms, feel free to send in your questions in the chat box for those joining us via Zoom or the comment section for those on Facebook. Maari po kayo magpadala ng mga tanong nyo para masagot mamaya sa Q&A session. Also, for those asking for a copy of the presentation or for a recording of this webinar, please be informed that we are also live on Facebook. Pwede niyong balikan ang webinar na ito by visiting our Facebook page, Bureau of Internal Revenue Philippines.
Let us now proceed to the next topic, which will be on filing and payment. Please welcome our competent Assistant Chief of the Collection Programs Division, Ms. Maria Linda Bautista. So once again, I'm Linda Bautista from the Collection Programs Division. So I will be discussing the manner of filing and channel and modes of payment. So share ko lang po yung aking presentation. So kanina po, na-discuss na po ni Ms. Amy yung mga forms at saka po yung paano po magpa-file. So konting reminder lang po or additional information lang po on how to file yung ating po mga income tax returns. So filing of returns, kung mandated po tayo o meron po tayo dito mga attendees na naka-enroll po sa EFPS, so ang filing po is through Electronic Filing and Payment System or EFPS po ni BIR. Doon po sa mga hindi naman po mandated sa EFPS, filing of returns is sa ating po EBIR forms. Or kanina po na-mention ni Ms. Amy, meron din po tayong tinatawag na tax software provider. So for EFPS, sino po ba ang mga magpa-file? So ano po ba yung EFPS? Ito po EFPS, the system developed and maintained by the BIR for electronic filing of tax returns and paying taxes through specifically sa internet. Kung may internet po kayo, so pwede yung po mga naka-enroll sa EFPS, filing and payment is through EFPS. So sino-sino po ba yung mga mandated or required to use the EFPS? So in your screen, makikita nyo po yung po mga taxpayer under Taxpayer Account Management Program or TAM. Ito po, ini-inform naman po yung mga taxpayer natin kung TAMP sila, yung mga accredited importer, prospective importer, kung ito po yung line of business ninyo. National government agencies, usually naman po ito sa ating mga NGAs, government offices, or licensed local contractors, kung contractor kayo. Enterprises enjoying fiscal incentives, yung mga PESA, BOI, ganun po. Taxpayer mandated to use the web-based electronic documentary stamp tax system. So, kailangan po magpa-file sila through EFPS. Top withholding agents, ito po yung mga top 5,000 individual taxpayers. So, kung kasama po kayo dito sa top 5,000, so EFPS po ang filing and payment. Yung top 20 private corporations, and then corporations with paid up capital stock of 10 million and above, corporations with complete computerized accounting system, government bidders, ako merong mga government bidders na attendees ngayon, so EFPS po ang filing and payment, insurance companies, stock brokers, and mga large taxpayers po natin. So, next po naman natin is the filing of returns through EBIR forms. Ito po kanina, tinuruan po tayo ni Ms. Amy kung paano po i-download. So yung pag-prepare, pag-file po, dito na po sa EBIR form system. So ito naman po yung tax software provider. Ito po yung ating mga individuals or organizations offering tax services through third-party solutions, yung preparation software that will generate required tax returns. Tapos yung pong lahat ng pinafile through tax software provider, ito po pumapasok po ito sa EBIR form system. So kung meron po dito naka-experience na mag-avail ng service ni TSP, lahat po ng pinafile na return, pumapasok po ito sa EBIR form system. So, sino-sino po ba itong mga TSPs natin? Pero hindi po lahat ng returns pwedeng pwedeng i-file using sa TSPs. Meron po silang mga list of certified forms lang na pina-approve kay BIR. So, sa screen po ninyo, makikita nyo yung meron lang po income tax. Sa screen po si Anantax 1701A, 1701. So, kung gusto nyo pong i-avail yung service
ni Anatax, pwede naman po kung magpa-file kayo ng income tax returns. Pero other forms, kung sakaling meron po kayong nakita na forms na pina-file nyo, pwede nyo pong gamitin yung kanilang solution. So, in addition to list of TSPs, meron din po si Extrapoint, si MPM Accounting, si Taxumo. So, sa screen po, si Taxumo, meron po silang ino-offer na other income tax return. So, pwede nyo rin po i-avail yung solution po ni Taxumo. Sa screen din po, meron pa rin pong TSPs, C1 Tax. Meron din po silang solution for income tax return. Si Wyvern naman po para sa mga online transactions. And then si Yashua sa 0619 sa remittance lang po. So sa ngayon po, yan pa lang po yung mga forms na ni-request nila na ma-approve para po ma-process. Para just in case po na merong gusto mag-avail ng services nila. So ito po yung kanilang ino-offer na tax forms. So, submission of attachments to file tax returns. Meron po tayong lumabas na RMC number 87/2024. So, kung meron po kayong ipa-file na ITR, syempre po meron din po mga attachments yan. Pwedeng AFS, pwede po yung mga nakalist dito, kung ano man po yung required na i-file ninyo. So makikita niyo po sa right side yung manner of submission, kung ang may check, kunyari si audited annual financial statement, ang submission po niya sa EAFS. Kung alpha list naman po, para sa attachment sa BIR forms number 16046, 1604E, 1601EQ, FQ, tsaka 1600, ang submission po na attachment sa e-submission facility. So, sa e-submission facility, 4 po yung may check. So, yung summary list of sales, summary list of purchases, and yung SOUT or summary alpha list of withholding tax. Sa e-submission po ang manner of submission. The rest is EAFS. Later po, may yung susunod po natin na speaker in detail po. I-explain po sa atin yan. So, pinakita ko lang po sa inyo yung manner of submission ng attachments to e-filed returns. So, next po natin is the manner and modes of payment of taxes. So, pwede pong electronic, pwedeng manual, and for manual, meron po tayong tinatawag na modes of payment of taxes. So, for electronic, as mentioned a while ago, filing is through EFPS, pag mandated po tayo, at payment sa EFPS na rin po. Kung ito po ay, kung ang taxpayer po ay naka-enroll na sa EFPS. For payment of taxes through EFPS, taxpayer shall enroll or open an account through any EFPS authorized agent bank. So, sa ngayon po, alam naman na po ni taxpayer na EFPS na po siya. So, kailangan mag-enroll po siya sa isang authorized agent bank na EFPS din po. Kung may account na po kayo, pwedeng sabihin nyo lang po na, kunyari, gusto nyo i-avail yung EFPS. Kung may account na po kayo dun sa, ipapakita ko mamaya ng mga listahan ng mga authorized agent banks, i-enroll nyo lang po yung account nyo. Kung wala naman po kayong account through any authorized agent bank, mag-open po kayo ng account dun sa mga AABs na ipapakita ko sa inyo later. So, sa ngayon po, kung let's say, naka-enroll po kayo sa EFPS, pero hindi pa po kayo naka-enroll sa EFPS AAB. So, yung manual, ang gagawin lang po, magpa-file sa EFPS, yung pong payment is pwede pa po na manual. Just in case lang po, na hindi pa po kayo naka-enroll sa EFPS AAB, ang payment is manual, pero ang filing is through EFPS. Dito po sa screen nyo, meron po tayong
20 authorized agent bank. So lahat po sila authorized din po na mag-accept ng payment sa EFPS. So kung may account na po kayo dito sa any 20 banks, enroll nyo lang po yung account nyo. And we encourage po na kung halimbawa isa lang yung account nyo dito, baka kung kaya nyo pa po, we encourage na mag-open pa po kayo ng another account para just in case na down po yung isang facility o yung facility po nung bangko kung saan po tayo may account, at least makakalipat pa po tayo na ibang bangko para makabayad. So yung EFPS, filing, tapos proceed po tayo sa payment through any of the following EFPS AAs. So ano naman po ba yung ePay gateways? Ito naman po yung payment facility na pwede po tayo magbayad using our credit cards, debit or prepaid cards or electronic wallet. So sa ngayon po, kunyari hindi po kayo mandated mag-EFPS. So ang filing po ng return sa ABIR form. So na-explain naman po to ni Ma'am Amy kanina. So kung magbabayad na po kayo, dito po pwede sa ePay gateways. So ang available po natin na ePay gateways, ayan po, si Land Bank, si Union Bank, tsaka si DBP. Yung pong ePay facility ni Land Bank, ang tawag po nila is LinkBiz Portal. So kung meron po kayong ATM account, or kung meron po kayong account kay RCBC, Robinsons Bank, Union Bank, BPI, Asian United Bank, or PS Bank, pwede nyo pong ma-avail yung LinkBiz Portal or pwede nyo magamit sa pagbabayad po ng inyong tax liabilities. Kung meron naman po kayong account kay Union Bank, pwede rin po yung online or the portal payment facilities nila. Just in case po, nawala din kayong account kay Union Bank, pwede pa rin po yung UPay via InstaPay for non-individual. So, eksakto po yung mga attendees natin dito. Siguro talaga ang nag-attend yung mga individual taxpayers natin. So, kung sakali gusto nyo i-avail din yung facility ni Union Bank, pwede naman po yung UPay via InstaPay. Tapos pwede rin po si Development Bank of the Philippines, yung PayTax online nila. Pero sa ngayon po, ang hawak nila, ito pong under DBP, a settlement bank, pwede rin pong magbayad kay MYAG at saka po kay Maya. So sa ngayon po, si MYAG, kung meron po kayong GCash, Maya, GrabPay, ShopeePay, or credit cards, pwede nyo pong i-avail yung kanilang solution or yung tinatawag na e-pay solution. And then si Maya, kung meron po kayo, ida-download na lang po ninyo yung Maya application. Pwedeng direction na po kayo. Although pwede rin po naman kay MYAG as source of fund. Sa ngayon po, si GCash application, hindi pa po siya available for BIR payment. So kung may GCash kayo at gusto niyo gamitin pambayad, pupunta po kayo kay MYAG portal to pay. Tapos ang source of fund niyo po is GCash. So pwede pa rin po namang magamit yung GCash e-wallet ninyo. So reminder lang po na kung ano man po yung convenience fee or yung charge po ni bangko o yung ating mga mobile companies, ito po ay babayaran ng taxpayers. Anyway, kung maliit lang naman po yung charge nila, kaysa naman po pupunta pa tayo sa bangko, pupunta pa tayo sa mamamasahe pa tayo, mas convenient na po na i-avail po natin yung mga e-payment facilities ng mga na-mention po nating e-pay gateways. So, paano po ba natin ma-access yung mga ePay gateways? So, punta lang po tayo sa BIR website. And then, yung click po natin yung e-services. And then, dun po sa e-services, lalabas na po yung mga list. Kasama po dun yung ePay. So, i-click lang po natin yung ePay icon. Pag na-click po natin yung ePay icon, yan, lalabas na po lahat. So, kung gusto nyo pong, kung may account kayo kay Landbank,
click nyo lang po yung Land Bank, DBP, or Union Bank, or Maya, or si MYAG. So, pwedeng diretso naman po. Kung sakali po na hindi applicable sa inyo, yung mga na-mention natin ng mga e-pay gateways, facilities, at may malapit po sa inyong bangko, after filing sa EBIR forms, pwede naman din po yung manual payment. So, because of EOPT, pwede po tayo magbayad sa any authorized agent banks, no limit as to cash or check payment, or sa ating po mga revenue collection officers na naka-assign po sa mga munisipyo, yung mga nasa probinsya, meron po tayong mga naka-assign doon ng mga RCOs or sa mga district offices. Kaya lang po, yung po ating mga RCOs, up to 20,000 cash lang po yung pwede nilang i-accept. Pero kung check payment, any amount naman po pwede. Ito po yung as mentioned a while ago, kung nag-EBIR forms po kayo, after nyo po mag-file, ipiprint nyo lang po yung mga returns. Tapos, yung pong kasama yung pong filing reference number, at saka or kung sa EBIR forms po, yung tax returns receipt confirmation as proof of filing. Para po ipipresent natin to sa bangko or sa RCOs na nakapag-file na po tayo at magbabayad na lang po tayo ng ating mga tax liabilities or taxes due. Kung magbabayad po tayo manually, so ito po yung mga modes of payment natin. Siyempre po cash, pwedeng check, or kung may account po kayo dun sa bangko kung saan kayo magbabayad, pwede nyo pong bank debit advice or bank debit memo na ipapadidak nyo na lang po sa account ninyo. Pwede naman po yun for manual payment for over the counter. So, pwede rin po, meron po tayong, baka po may naka-experience na dito na nakapag-refunds, may refund sila at converted sa tax debit memo. Mostly po ito sa mga individuals. Yung pong TRA, SARO, TISAC, ayan po sa mga government agencies po natin yan. Minsan ang nakaka-avail po niyan. So, yung tinatawag po natin combination of payment, pwede pong cash, kunyari tax debit memo, may refund kayo, tapos kinonvert ninyo into tax debit memo. Yung tax due nyo is kulang para doon sa amount na na-refund nyo. Kunyari, ang tax due nyo is 50,000, tapos ang refund nyo lang po na na-convert into tax debit memo is 40,000, so may balance pa po kayong 10,000. So, kung babayaran nyo po yun, pwede naman po. Kaya lang mamimili po kayo ng kakombinasyon. Pwedeng cash po, check lang, or bank debit advice. So, mamimili lang po kayo kung cash, check, or bank debit advice, yung kombinasyon ng any non-cash pay. So, yun po yun. So, alam ko pag individual, baka sakali lang po may nakapag-try na or naka-experience na nagbayad ng tax debit memo kung kulang cash, check, or bank debit advice. So, yan po. And then, ito naman po, paano naman po tayo magka-accomplish o yung mag-fill out ng cheque para pang bayad natin ng taxes manually. So, yung regular cheque po natin, kung mapansin natin, di po ba meron naman na usually yun ang pangalan natin or account name at saka TIN. Minsan po nilalagay na rin yun ng bangko dun sa cheque. So, let's say ito po yung regular check natin. So, yung pay to the order space, makita nyo, ilalagay lang po doon yung pangalan ng accepting bank or kung saan po kayo magbabayad na branch. Kunyari sa XYZ Bank, Batasan Branch. So, ilalagay nyo po yung bank and branch name. And then, FAO o for the account of Bureau of Internal Revenue. So, buo lang po and then yung amount. And then, don't forget to sign the check. Hindi na lang po namin nilagay. So, yan lang po. Ganyan lang po kadali pag-accomplish ng cheque. Pangalan, nung pagbabayaran natin na branch, FAO, Bureau of Internal Revenue, yung amount,
signature, and date. So, yan lang po. Pero in case po na walang nakalagay po na account name or PIN nung taxpayer doon sa cheque na ibinigay sa inyo ng bangko, pwede naman pong ipasulat dun sa likod ng cheque. I-request po yan ng mga, kung sa bangko po tayo magbabayad, ipapasulat po sa atin yung pangalan ng taxpayer o kung kayo yung magbabayad, tsaka po yung TIN. Pwede naman pong isulat just in case na wala pong naka-indicate po doon sa cheque na gagamitin natin. So clear po tayo ha, just in case na wala pong nakalagay na pangalan doon sa cheque, yung personal check na gagamitin natin, lalagay lang po sa likod ng cheque yung pangalan at saka TIN. Ito naman po, let's say, may account kayo pero wala naman kayong, may account kayo sa isang bangko pero wala kayong account o checking account. So, pwede naman kayong magpagawa ng manager's check kung sakaling medyo malaki yung babayaran nyo. Pero same din po, ipa-advise na lang po dun sa bangko ninyo na pag magpapagawa kayo ng manager's check, dun sa pay to the order space, ilalagay po yung pangalan nung, kung saan, kung alam nyo na po yung pangalan ng branch na pagbabayaran nyo, ilalagay po ulit, FAO, Bureau of Internal Revenue, and pa-advise po dun sa bangko na ilalagay po yung pangalan ninyo or yung pangalan ng taxpayer at TIN. So, kailangan po naka-indicate doon. Of course, yung date, kung magkano po yung babayaran nyo, and your signature. So, in case din po na nakalimutan nating sabihin doon po sa bangko na nag-issue ng manager's check na ilagay yung pangalan ninyo o yung taxpayer name at saka TIN, pwede pa rin naman po isulat po doon sa likod ng cheque yung pong inyong pangalan o yung pangalan ng taxpayer at saka po yung TIN. Para lang po malaman na kung sino po yung nagbayad o gumamit nito cheque na ipapresent po sa ating mga authorized agent banks. So, clear po tayo dyan. So, ano naman po ba yung mga not acceptable checks? So, accommodation check, second endorsed check, post-dated, stale, or unsigned. When you say accommodation po, let's say may kapatid ka, may checking account, magbabayad ka ng tax mo kasi deadline na. Hindi po siya pwede. Kailangan checkin nyo ang ipangbabayad po ng inyong tax liabilities or tax dues. So, hindi po pwede ng accommodation or second endorsed check. So, baka po hindi na ma-accommodate yung question, ako na lang po magka-question. So, if the receiving AAB system is offline or unavailable, can taxpayer transfer to another AAB branch kahit na po nakasulat na yung pangalan ng AAB branch na pagbabayaran nyo? Pwede naman po. So, let's say, ang nakapangalan po doon sa check ninyo is Land Bank East Avenue. Ngayon, nagkataon na offline po, kunyari si Land Bank East Avenue. Pwede po kayong lumipat ng another Land Bank branch para po doon kayo magbabayad. So, meron na po tayo dyang bank advisory na pwede po nilang tanggapin yung cheque kahit hindi po nakapangalan. Pero pagdating po doon sa kung saan man pong branch kayo magbabayad, yung same AAB branch, pakilagay na lang po doon sa likod yung pangalan po no receiving branch o yung branch na kung sino po talaga yung nag-receive ng payment. And of course, kung wala pong kung naka-indicate naman na po yung taxpayer name, okay na po yun. Pero just in case na wala, lalagay lang po yung name of taxpayer and TIN. So, yan po. So, ito po yung mga questions pa na palagi po namin nare-receive. So, para po maklarify na po kaagad. So, ito po yon.
is repealed by Section 3 of RR number 4 2024, or pwede bang hindi na? Parang ganun po yung ano natin, pwede bang hindi na gumamit ng AFPS? No. Yan po ang sagot sa sa question number 1. So kung mandated po tayo na mag-EFPS, ano pa rin po tayo? EFPS pa rin po ang manner of filing at payment. So, dun po sa ease of paying taxes, although sinasabi po dun, file and pay anywhere. When you say file, kung mandated po sa EFPS, EFPS po. Tapos ang filing, kung hindi ka po EFPS filer, BIR forms po. Pero yung payment, pay anywhere. Sa question number 2 din po, sa RMC number 87/2024, what are the instances in which the taxpayers who are mandated to file the tax returns electronically will be allowed to file their tax returns? So, kailan lang po ba tayo pwedeng mag-file manually yung return? So, yung mga mandated po to file, kung meron po tayong advisory na hindi po available yung EFPS, hindi po hindi po ma-access yung ABIR forms, so pwede po tayo mag-manual filing, or when there is a justifiable reason as may be determined by the Commission of the Internal Revenue or his authorized representative. So kung down po yung ating e-pay or electronic facilities, so manual filing po ang gagawin natin. Magda-download lang po tayo ng mga forms na nandun po sa BIR website, yung income tax return natin, tapos file lang po manually. So question number 3 po, in case there is an advisory that electronic filing payment platforms are unavailable, are taxpayers mandated to use the same allowed to manually file their tax returns and pay the taxes due anywhere? Yes po. So as mentioned a while ago, manual filing and payment allowed pag down ng EFPS or EBIR forms. And payment po is through any or kung saan po pinakamalapit na authorized agent bank or revenue collection officer. And once again, reminder po dun sa RMO, RMC 87/2024 na may limit lang po for cash payment para po sa ating mga revenue collection officers. So yung question number 10, if not yet enrolled in EFPS, how can mandated taxpayer file returns and pay their taxes? So yung pong mga na-mandate na pero hindi pa po nila ma-avail yung EFPS, baka po under process by enrollment or hindi pa sila naka-enroll sa EFPS CAB. Ang filing po is through ABIR forms, and payment po yung mga na-discuss po natin kanina, e-pay or manual. Question number 4, considering that the tax returns filing is required to be done electronically, how can the attachments to the tax returns be submitted, if any? So kanina po yung pinakita natin dun sa matrix, kung ano po yung mga isa-submit. So yung po mga attachments dun sa electronically filed ITR, ang submission po is through EAFS or Electronic Audited Financial Statements, or sa e-submission kung hindi po yan required sa EAFS. So, yung pong susunod natin na speaker, si Sir AJ, i-discuss po niya in detail on how to file, on how to submit yung pong ating mga attachments to the electronically filed income tax return. So I guess that's all po sa aking presentation. Sana po may natutunan tayo. And once again, reminder lang po, bayad po tayo ng maaga para hindi po tayo makram, or yung minsan po, di po ba pag sabay-sabay, lalo na pag gumagamit tayo ng online,